May mga bayan na nakilala dahil sa isang simbahan. May mga bayan na dinarayo dahil sa isang pagkain. At may mga bayan na pinagmamalaki dahil sa isang tanawin. Ngunit sa lalawigan ng Pangasinan, may isang bayan na tila pinagtagpo ang lahat ng ito. Isang bayan na papalibutan ng mga bukirin. Isang bayang may mahigit 80 barangay. Isang bayang kailangan lakbayin upang lubos na makita ang lawak nito. Ito ang bayan ng mga Tarem, ang pinakamalawak na munisipalidad sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ngunit higit pa sa sukat ng lupa, mas malawak ang mga kwento rito. Mga kwentong nakaugat sa pananampalataya, mga kwentong nabubuhay sa bawat piraso ng tubig, mga kwentong dumaraan sa kabundukan at kagubatan, at mga kwentong patuloy na umaagos tulad ng tubig ng ilog. At mula rin sa isang simbahang ilang henerasyon nang nakatanaw sa kasaysayan, hanggang sa mga daang unti-unti nagbubukas ng panibagong kinabukasan. Ito ang kwento ng kanilang luntiang bayan. Ito ang kwento ng mga Tarem. Kapag tinanong kung ano ang unang mapapansin sa bayan ng mga Tarem, marami ang magsasabing ang lawak nito. Hindi ito ang uri ng bayan na matatapos mong libutin sa loob lamang ng ilang minuto o maging isang oras. Mula sa mga kapatagan hanggang sa mga paanan ng kabundukan, mula sa mga bukirin hanggang sa mga barangay na tila nakatago sa gilid ng kagubatan, makikita kung gaano kalawak ang sakop ng bayan. May mahigit 80 barangay, may malalawak na lupang agrikultural, at may libo-libong mamamayang umaasa sa biyayang hatid ng lupa. Sa katunayan, malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan ng mga Tarem ay nakaugat sa agrikultura. Ang mga Tarem is agricultural town. So we are dependent on agricultural commodities. Dito, first crop lang eh. Karamihan first crop, second crop, medyo hirap na. Ang isa sa mga programa dito is about agricultural intervention, lalong-lalo na sa irrigation. May mga farm machinery naman. About irrigation, meron. Mga farm to market road, meron. Yun yung ginagawa ng local government unit. At pinupundohan niya ng mga from the local sources sa agricultural fund. Ganyan. May mga inputs naman na itinutulong ang gobyerno, ang local government, hand in hand with the national government and the local government unit ay nagtutulungan. Mahalaga sa amin, sir. Kasi imagine po, dyan po pumapasok yung income ng mga Tarem. Imagine, isa sa bayan ng mga Tarem ang dinadagsa. So magiging proud po kami, tatanggapin po namin ng buong buo dahil napili po nila yung bayan ng mga Tarem na pasyalan po nila. Welcome po sila dito sa bayan ng mga Tarem po. Sa mga sakahang ito, nagmumula ang iba't ibang pananim na bumubuhay sa maraming pamilya. Dito rin umiikot ang araw-araw na buhay ng mga magsasaka na patuloy na humaharap sa init, ulan at iba-ibang hamon ng panahon. Ngunit sa gitna ng lawak ng bayan, may isang estrukturang tila nagsisilbing sentro ng alaala ng mga residente. Isang simbahang matagal na nakatanaw sa paglipas ng panahon. Isang simbahang hindi lamang lugar ng panalangin, kundi bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Ito ang St. Raymond of Peñafort Parish Church. Sa unang tingin pa lamang, may isang bahagi agad na pupukaw sa iyong paningin, ang dambuhalang dome nito. Mula sa malayo, tila ito ang nagsisilbing korona ng simbahan. Tahimik ngunit matatag, at sa loob ng maraming dekada, naging saksi ito sa mga kasal, binyag, piyesta, pagluha at pagdarasal ng iba't ibang henerasyon. Ganon din, pero yung dome lamang bumaba. Pero yung dome noon mataas. At saka we have a big bell. It was placed under the rectory. And then all of a sudden, nawala yung bell, hindi namin alam kung sinong kumuha. It was a very big bell, and when you try to sound it, can be heard
by nearby barrios. Talagang malakas, talagang gigisingin ka niya. It was a big, big bell talaga. Malaking bell yan. The dome is just the same, but it was lowered. Only before it was high. Talagang maganda. This is the dome. Diyan, may balkonahe, na parang 1 meter siguro. And then may mga brandillas, gano'n, around the dome. And then when you go up there, may stairs, pupunta ka doon, tingnan mo yung buong simbahan na ganyan. Pagpasok sa simbahan, mararamdaman ng bigat at malalim nitong kasaysayan. May mga bahagi ng simbahan na nanatiling buo sa kabila ng paglipas ng panahon. May mga alaalang ipinasa mula sa mga lolo at lola hanggang sa mga apo. Contribution ng simbahan. Malaki kasi ang Kwan, there are 82 barangays. The priests go around and give mass to the different, may schedule sila. Assign na barangay na pinupuntahan, Christory. Oo. May nag-Christory ang one of the barangays. Ang simbahan, maraming naitutulong sa mga mamamayan. They go around the schools, nagtuturo ng dasal. Hindi lamang ito isa sa pinakamalaking simbahan sa Pangasinan. Isa rin itong paalala kung gaano kalawak ang sakop at impluwensya ng pananampalataya sa bayan ng mga Tarem. Ngunit kung may isang bagay na halos kasing kilala ng simbahan sa bayang ito naman ay simpleng kakanin. Hindi ito mamahalin at hindi ito nangangailangan ng mamahaling sangkap. Ngunit sa bawat kagat nito, matitikman ang mahabang kasaysayan ng bayan. Sa bawat usok na nagmumula sa uling, mabubuhay ang alaala ng maraming pamilyang lumaki kasama ito. Ito ang tupig. Sa lalawigan ng Pangasinan, maraming bayan ang gumagawa ng tupig. Ngunit sa bayan ng mga Tarem, isa ito sa produktong talagang pinagmamalaki ng mga mamamayan. Ito rin kasi ang kanilang one town, one product. Way back 2019 po, nagsimula po kaming gumawa ng tupig. Namana ko po ito sa lola ko, kay Lola Patring. Tinuruan niya kami kung paano ang tamang proseso ng paggawa ng tupig. Katulad ng hindi pwedeng matigas, dapat malambot lang, ganun. Ang pinaka-ingredients po ng tupig is buko, malagkit na giniling, tsaka asukal at margarine. Ito na kasi yung family business namin. So, pinagpapatuloy lang namin. Kusa po ang mga taong pumupunta dito sa bilihan po namin. Dati po kasi doon po kami sa Calvo. Tapos nalipat po kami dito. Pero okay naman po na nalalaman naman po ng mga tao kung saan po ang location namin. Hindi madaling panatilihin ang isang tradisyon, lalo na sa panahong mas mabilis ang lahat. Ngunit para sa mga gumagawa ng tupig, mahalagang mapanatili ang lasa na nakagisnan ng mga tao. Mga customer din po ang nagsasabi na mas iba yung tupig namin dito. Mas masarap daw, mas malalaki, tsaka mas mabuko. Kasi ilan po kami ang gumagawa dito, 5 tao. Tapos bawat isang tray, 500 pieces ang laman. So, nasa 2,000, ganun po. 2,000 pieces. 2,000 to 5, ganun po. Sa isang araw. Lagi po silang umu-order, tapos po ang katin nila, papuntang ibang bansa, ganun po. Mula sa simpleng kakanin, naging kabuhayan. Mula sa kabuhayan, naging pagkakakilanlan. At mula sa pagkakakilanlan, naging pagmamalaki ng buong bayan. Pinagmamalaki ko po yung aming tupig, which is sa iba kasi may mga pagkakaiba din. Ang sa amin kasi may aroma po siya, which is yung sa amin kasi may twist din po. Yung iba kasi puti, yung sa amin kasi may puti, may kulay pula. Which is yung Aling Patring, ang original po. Masarap po yung tupig po namin dahil yan yung pinagmamalaki namin. Bukod po doon, may punting pagmamahal, may halong pagmamahal po. Yung pagkakaiba kasi nila, sir, yung sa amin kasi,
more on agricultural kasi dito sa amin. Kaya yun ang napili po namin OTOP na pinagmamalaki po ng bayan namin kasi more on agricultural po kami dito. Sa rice bed po kasi nabubuhay yung mga tao dito sa bayan ng mga taran po. Ang ginagawa po namin, ilang taon na po namin sineselebrate every fiesta po. Tupig Festival po talaga. So, yun po, may isang araw na kung saan magluluto po yung mga iba't ibang establishment na mga kagaya ng mga council, barangay council, yung mga kasama sa mga resort din po. Mayroon silang slot na mag-ihaw doon sa tupig namin. Ang target po namin is doon sa Daang Kalikasan kami mag-ihaw at para maipakita namin na masarap po ang tupig ng bayan ng mga taram at babalik-balikan po nila. Pero bukod sa tupig na dinarayo, may isa pang tanawin na talaga namang nakikilala na ngayon. Ngunit bago tahakin ang isa sa mga pinakakilalang proyektong ito ng mga tarem, may isang lugar munang madalas hintuan ng mga biyahero. Isang lugar kung saan hindi lang kape ang hinahanap ng mga tao kundi ang tanawin, katahimikan at pagkakataong huminto sandali. Ito ang Agkapita. Matatagpuan sa may entrada ng Daang Kalikasan, ang simpleng coffee shop na ito ay naging paboritong hintuan ng mga turista. Mula rito, matatanaw ang mga kabundukan, matatanaw ang mga kurbada ng daan, at matatanaw ang kagandahang unti-unting inilalantad ng mga tarem. Ngunit higit sa larawan, nagbibigay ito ng pagkakataong masdan ang lawak ng kalikasan at pagkatapos ng isang tasa ng kape, handa na ang marami para sa susunod na destinasyon, ang Daang Kalikasan. Kung may isang bagay na agad na pinagmamalaki ng mga taga-mga tarem, hindi lamang ito ang lawak ng kanilang bayan. Ito rin ang lawak ng mga posibilidad na unti-unting nagbubukas para sa kanilang kinabukasan. Sa 82 barangay na bumubuo sa pinakamalaking munisipalidad ng Pangasinan, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga kalsada sa pag-uugnay ng mga komunidad, kabuhayan at oportunidad. Sa loob ng maraming taon, ang mga magsasaka at residente ng mga malalayong bahagi ng bayan ay kinakailangan ng maglaan ng mahabang oras sa biyahe. Dahil dito, isa sa mga proyektong tinitignan makapagbibigay ng malaking pagbabago hindi lamang sa mga tarem kundi maging sa mga karating bayan ay ang Daang Kalikasan. To shorten yung from Zambales, Santa Cruz. Ang Santa Cruz kasi peace port yan. Ngayon, kung yung old road, it will take 8 bayan, madadaanan mo yan. It will take you almost 2 hours. Ngayon, kung matatapos yung Daang Kalikasan, it will only took almost 40 minutes. At ngayon, unti-unti na nakikilala ang rutang ito bilang isa sa mga bagong destinasyon sa kanlurang bahagi ng Pangasinan. Hindi lamang dahil sa lawak ng kalsada, hindi lamang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa potensyal nitong maging daan ng mas mabilis na pagkalaw ng produkto, serbisyo at turismo. Maganda rin yung Daang Kalikasan kasi isa sa mga growth hub ng development dito sa Pangasinan. Sa oras na ito'y tuluyang buksan sa publiko, inaasahang mas mapapabilis ang pagpapadala ng mga produktong agrikultural mula sa bayan ng mga tarem at ipapangbahagi ng Pangasinan patungo sa mga karatig lalawigan. Sa isang bayan na pangunahin nakasalalay sa agrikultura, bawat oras na natitipid sa biyahe ay maaaring maging dagdag kita para sa mga magsasaka at negosyante. Bukod sa aspetong pang-ekonomiya, nakikita rin ng lokal na pamahalaan ng potensyal na lugar bilang sentro ng ecotourism at environmental activities. Sa Daang Kalikasan kasi forest land yan eh. So, ang DNR ang merong authority. Forest land kasi. Yung papunta sa Daang Kalikasan. Kasi sa boundary ng forest land, yung daan from the alienable and disposable hanggang sa forest land. Yan yung DK, sabi nila, Daang Kalikasan. Pero sa alienable and disposable, sa baba, yun ang parang group nodes ng mga tarem. Kasi kinomercialize, we are proposing na
yung daan sa baba. We are proposing 75 meters, 75 meters from the proposed CLUP na maging commercial or industrial. Para sa ganon, kung merong mga investor, kasi sigurado pag may daan, may nag-uusbungan ng development yan, linear development. Nakita ko po na ang bayan ng mga taram is malawak po. More on kagubatan, forest po tayo. Tapos may agricultural. Ngayon sir, proud po kami magsabi na ang bayan ng mga taram ay nandyan po yung aming daang kalikasan. Actually sir, last May 11, dito po ginanap yung Tour of Luzon Stage 12. Imagine po sa buong Pangasinan. Iyan po ang nakita po nila na paggaganapan ng Stage 12 para doon sa Tour of Luzon po. Which is ang dami pong tao, dinagsahan po kami. For this time, sir, open naman po na umakyat doon. Pwede kayo mag-jogging, pwede kayo mag-walking. Ang ginagawa po kasi sa LGU po, open naman po yan. Pag may kakasal, may prenup po, open silang umakyat doon. Then, yung iba po kasi ginagawa namin talaga is more on tree planting. Tapos, kalinisan ba? Yun yung inaano namin po, sir. Maganda po yung idea po na yun, sir. Pero nga, i-push namin sa sunod na piyesta po namin. Diyan po namin gaganapin yung food bazaar fair po para mas maluwang po. Sa kasalukuyan, marami na rin mga bumibisita rito hindi lamang mga residente, kundi maging mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. At habang patuloy na nadadagdagan ng mga bumibisita, kasabay rin ito ang pag-aasa na mas maraming oportunidad ang mabubuksan para sa mga residente. Para sa pinakamalaking munisipalidad ng Pangasinan, ang daang kalikasan ay hindi lamang simpleng kalsada. Isa itong simbolo ng koneksyon. Koneksyon ng mga barangay, koneksyon ng agrikultura at turismo, at koneksyon ng kasalukuyang henerasyon sa mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Mula sa kabundukan at tuntiang tanawin ng daang kalikasan, may isa pang likas na yaman ng patagal bahagi ng buhay ng mga taga-mga tarem. Isang ilog na hindi lamang dinarayo para sa pagpapahinga at pamamasyal, kundi isa ring mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa mga komunidad at sakahan sa iba't ibang bahagi ng bayan. Ito ang Pakalat River. Malamig ang tubig, malinis ang paligid, at sa mga karaniwang araw, maririnig lamang ang agos ng tubig at mga boses ng pamilya na mamasyal sa gilid ng ilog. Ngunit para sa mga residente ng Barangay Pakalat, higit pa sa isang pasyalan ng ilog na ito, bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bale yung Pakalat River, sir, one of the most cleanest river in Pangasinan. So yun po ay dinadayo po ng mga mga turista, kamo na lang, dahil isa rin itong barangay namin na tourist destination. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang pinagkukunan ng tubig ang ilog para sa mga kalapit na komunidad at sakahan. Sa isang bayan na malaking bahagi ng ekonomiya ay nakasandal sa agrikultura, napakahalaga ng bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa kabundukan. Mula rito, natutustusan ng mga pangangailangan ng mga magsasakang umaasa sa maayos na irigasyon upang mapanatili ang kanilang mga pananim. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti rin nakilala ang Pakalat River bilang isa sa mga destinasyong dinarayo ng mga turista sa mga tarem. Bale yung paliguan namin, sir, may yung barangay nangongolekta po kami na 20 pesos per head para sa environmental fee. So yun po, yung mga extra income po, bale tinutulong din po namin sa mga kabarangay po namin.
Bale yung 20 pesos, sir, na for environmental fee, nandyan na po yung binabayaran namin na lifeguard, yung mga nagpupulot ng basura, yung mga kolektor po namin, at sa yung mga peace and order po. Sa panahon ng tag-init, daan-daang bisita ang pumupunta rito upang magpalamig at makalayo kahit sandali sa init ng panahon. Hindi kailangan magtungo sa malalayong lugar upang makaranas ng preskong tubig at lunti ang kapaligiran. Sa Pakalat River, sapat na ang simpleng paglangoy, pag-upo sa gilid ng ilog at pakikinig sa tunog ng agos na tubig. Isa sa mga dahilan kung bakit patuloy itong dinarayo ay ang pagsisikap ng barangay na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng lugar. Panatilihin namin na malinis, peace and order at kaayusan ng mga sa paliguan natin para sa ganun ay maengganyo po yung mga bisita na puntahan o dagsain nila yung ilog po namin. So far, kompleto naman yung mga ano natin, like yung LGU natin, mga MDRR na sumusuporta din po doon sa paliguan namin para sa kaayusan at maiwasan. Walang madidisgrasya. Hindi madaling mapanatili ang kalinisan ng isang lugar na dinarayo ng maraming tao. Kaya naman, may mga patakaran na programang ipinapatupad upang masiguro na mapapanatiling maayos ang kapaligiran. Sa bawat bisitang pumapasok, may kaakibat itong responsibilidad na pangalagaan ng lugar upang patuloy itong mapakinabangan ng susunod pang mga henerasyon. Kaya naman, hindi lamang turismo ang nakikita rito ng mga opisyal ng barangay. Nakikita rin nila ang kahalagahan ng balanseng paggamit ng likas na yaman. Dahil kapag napabayaan ng ilog, hindi lamang turismo ang maapektuhan. Pati na rin ng mga komunidad at sakahang umaasa rito. Kaya kahit dumarami ang mga bumibisita, may mga limitasyon pa rin pinapatupad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang mga nakaririnig tungkol sa ilog na ito. Yung sa Pakalat po, running water po kasi yun. Madami po talaga na tao, dinadagsa po kami doon, lalo na pag mahal na araw. Ang capacity po noon is 2,000. Pero batay doon sa 2,000 na sinasabi po nila, sobra-sobra po. Kaya ang ginagawa po namin, lalo na pag mahal na araw, yung mga holiday po, makikita nyo po na yung iba, kahit na matagal po nalalabas yung nasa loob, maghihintay kasi gusto po nila yung running water po at saka yung madaming puno po talaga. And then mayroon din po part na yung hanging bridge po maganda rin po. Overlooking din po, saka mapapaligiran po ng puno at saka bundok. At sa pagbisita natin sa Pakalat River, mas lalo na uunawaan kung bakit ipinagmamalaki ng mga residente ang kanilang bayan. Mula sa napakalawak na lupang agrikultural, sa simbahan naging saksi sa kasaysayan, sa tupin na ilang henerasyon ng pinasa sa bawat pamilya, at sa mga tanawing makikita sa Agkapita, sa daang kalikasan na nagdurugtong ng mga oportunidad, at sa malamig na tubig ng Pakalat River na patuloy na nagbibigay buhay sa mga komunidad, makikita na ang mga Tarema ay higit pa sa pagiging pinakamalawak na bayan ng Pangasinan. Dahil ang tunay na sukat ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa lawak ng lupa. Nasusukat ito sa lawak ng mga pangarap ng mga mamamayan nito, sa lawak ng kanilang pananampalataya, sa lawak ng kanilang sipag, at sa lawak ng kanilang pagmamahal sa lugar na kanilang tinatawag na tahanan. My vision and mission is to become mga Taram as a city. And of course, as a tourist, meron po tayong mga iba't ibang tourist spot na mapupuntahan dito po sa bayan ng mga Taram. Nandyan po ang Dangkalikasan, nandyan po ang Manlilwag, nandyan po ang Pakalat River at marami pa pong mga destination na pwedeng mapasyalan dito po sa aming bayan. Kaya at pinagmamalaki po namin
ang bayan ng mga Tarom. Inaanyarahan ko rin po ang ating mga kababayan na pumunta dito sa aming bayan para masilayan o makita ang kagandahan ng bayan ng mga Tarom. At habang patuloy na bumubukas sa mga bagong daan sa bayan ng mga Tarem, patuloy rin itong binubuksan ng mas marami pang posibilidad para sa mga susunod na taon. Isang bayang malawak sa lupa at mas malawak pa sa mga kwento naghihintay ng matuklasan. Ito ang mga Tarem. Ito ang kanilang luntiang bayan. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.